Ang 26 na taong gulang na Egyptian na si Yasser Abdel Said ay dumating sa United States na may student visa noong 1983. Gayunpaman, nakatanggap siya ng permanent residence permit pagkaraan ng 4 na taon noong 1987 at sa parehong taon, sa edad na 30 ay pinakasalan niya ang 15 taong gulang lamang na si Patricia Owens. Walang nararamdaman si Patricia para kay Yasser. Ngunit nakita niya ang pag-aasawa bilang isang pagkakataon para magkaroon ng isang matatag na kinabukasan at upang makatakas sa walang hanggang kahirapan ng kanyang sariling pamilya. Si Yasser na kumikita bilang isang taxi driver ay nagkwento tungkol sa kanyang napakalaking kayamanan sa Egypt at ipinangako sa batang babae ang buwan at bituin mula sa langit. Sa unang taon, tinupad ni Yasser ang kanyang pangako na isang matatag at marangyang buhay. Sobra din niyang ipinakita ang kanyang pagmamahal sa kanyang batang asawa. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga ito ay unti-unting nagbago. Ang kanyang pag-uugali ay nagsimulang magbago at siya ay unti-unting naging controlling. May mga pagkakataon na tinatapon niya ang laman ng mga drawer sa sahig at pagkatapos ay pinipilit ang kanyang asawa nilinisin ang kalat. Sa kalagitnaan ng gabi, pagka-uwi mula sa trabaho, ay ginigising niya ang kanyang asawa sa pamamagitan ng pagsipa nito sa kanya. Kung minsan ay sinasaktan din niya si Patricia kapag tumatanggi itong makipagtalik sa kanya. Kalaunan, nagsimulang ilayo ni Yasser ang kanyang asawa sa sarili nitong pamilya. Kinamumuhian niya ang pamilya ni Patricia dahil sa kanilang lahing Amerikano at ginawa niya ang lahat para ilayo ang asawa sa mga magulang at kapatid nito. Siya rin ay paulit-ulit din na nahuli sa kanyang mga pagtataksil. Ngunit sa kabila ng mga ito, si Patricia na isang tapat na asawa ay naniniwala pa rin na magkakaroon sila ng maayos at magandang buhay kaya hindi niya binitawan ang kanyang asawa. Ang kasal ni Yasser at Patricia ay nagbunga ng 3 anak. 2 babae na sina Amina at Sarah at ang nag-iisa at bunsong anak na lalaki na si Islam. Ang panganay na si Amina ay isinilang noong 1989, ilang taon lamang pagkatapos ikasal ni Yasser at Patricia. At ang mga nakababatang kapatid ni Amina ay 1 taon lamang ang pagitan. Si Sarah ay ipinanganak noong 1990 at si Islam naman ay noong 1991. Tulad ni Patricia, nararanasan rin ng mga anak na babae ang hindi magandang pag-uugali ng kanilang ama. Sa mga unang taon, malinaw na ang nag-iisang anak na lalaki na si Islam ang mas pinagpahalagahan at paborito ni Yasser. Sa kabila ng hindi pantay na pagtrato ni Yasser sa kanyang mga anak, sina Amina at Sarah ay namuhay pa rin ng normal, kahit man lamang sa mata ng mga tagalabas. Hanggang 1998, nang mahayag ang lihim na matagal nang ginagawa ng ama. Pagkatapos ng ika-9 na kaarawan ni Amina, sinabi niya sa kanyang ina na hinahawakan siya ng kanyang ama na si Yasser sa kanyang mga masiselang parte. Hindi hinarap ni Patricia ang sinabi ng anak, ngunit dinala niya ang 2 anak na babae sa Children's Hospital para sa isang pagsusuri, kung saan ipinaalam ng ospital sa Child Protection Authorities ang kanilang natuklasan. Sa interogasyon ng mga otoridad, sinabi ng 2 bata ang tungkol sa nakakagulat na mga ginawa sa kanila ng kanilang ama. Sinabi nila na si Yasser na kanilang ama ay inilalagay ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kanilang mga kamiseta. Hinahawakan ang kanilang mga dibdib at hinahaplos ang kanilang mga likod. Ipinapasok din ng kanilang ama ang kanyang daliri sa kanilang puwet o kaya sa pribadong parte ng kanilang katawan. Ayon pa sa kanila, sinubukan nilang tumutol sa ginagawa ng kanilang ama, ngunit sa kabila ng paulit-ulit nilang pakikiusap, ay ipinagpatuloy pa rin ng ama ang kanyang kawalang hiyayaan sa kanila. Matapos mahayag ang insidente, lumipat si Patricia kasama sina Amina at Sarah sa kanyang mga magulang upang maprotektahan ang kaligtasan ng kanyang mga anak mula sa kanilang ama. Binaliwala ni Yasser ang mga akusasyon laban sa kanya at patuloy na ginulo si Patricia at ang kanyang pamilya sa paulit-ulit na mga tawag sa telepono araw at gabi. Ang patuloy na panggugulo at pagbabanta ay nagdulot ng pagkabalisa sa kanyang mga biyanan hanggang sa tinatanggal na nila ang kanilang linya ng telepono tuwing gabi upang sila ay makatulog ng mapayapa. Batay na rin sa mga detalyadong pahayag ng mga bata, ay nagpasya ang mga otoridad na usigin ang ama ng pamilya, ngunit ang sitwasyon ay biglang nag-iba. Walang kaduda-duda sa kwento ng mga bata,
ngunit walang pisikal na ebidensya ng sexual na pang-aabuso ang natagpuan sa mga pagsisiyasat. Ang ina ng mga bata na si Patricia ay biglang nagbago at hiniling sa kanyang mga anak na bawiin ang kanilang mga naunang pahayag upang hindi makulong ang kanilang ama sa kanyang di umano'y mga krimen. Sina Amina at Sarah, na wala pang 10 taong gulang noon, ay sinunod ang kagustuhan ng kanilang ina at sinabi sa mga awtoridad na gawa-gawa lamang nila ang lahat ng kanilang mga pahayag tungkol sa ama. Ang hindi inaasahang pangyayari ay nagdulot ng alitan at hindi pagkakasundo sa pagitan ni Patricia at ng kanyang ina at kapatid na babae. Hindi nila maunawaan kung bakit muling ipinagtanggol ni Patricia ang kanyang walang hiya at marahas na asawa. Ngunit wala silang magawa at bumalik si Patricia kasama ang kanyang mga anak kay Yasser. Nang mag-16 si Amina, sa wakas ay dumating na ang pagkakataon na maisakatuparan ni Yasser ang susunod na hakbang na kanyang plano. Dahil ang panganay na si Amina ay nasa hustong gulang na para magpakasal. Inialok ni Yasser ang kanyang panganay na anak sa mga matatandang Muslim na lalaki at pagkatapos ay nagpasya na ihatid ang anak sa Egypt sa isang lalaki na makapagbibigay ng pinakamagandang alok sa kanya. Lihim na dinala ni Yasser si Amina sa Egypt upang ipakasal sa lalaking napili niya. Hindi sinabi ni Yasser sa kanyang asawa ang tungkol sa kanyang balak. Tulad ng inaasahan, tumanggi si Amina na pakasalan ang isang dayuhang lalaki na mas matanda sa kanya. At dahil dito ay natakot siya sa maaaring gawin ng kanyang galit na ama sa natitirang bahagi ng kanilang paglalakbay. Ngunit sa huli ay sumuko si Yasser at bumalik na bigo sa United States kasama ang anak. Ang hindi pantay na pagtrato na nakabatay sa kasarian na naranasan ng mga anak na babae ng pamilya ay nagpatuloy, mula sa kanilang kapanganakan hanggang sa kanilang teenage years. Binantayan ni Yasser ang mga anak sa tulong ng mga video at audio recording at pinaghigpitan sila. Pinagbawalan sila na makipag-date. Sinabi rin ni Yasser na ang anak na lalaki na si Islam ang tanging tagapagmana na may tunay na halaga sa pamilya at binigyan si Islam ng higit na kalayaan. Bagaman mahigpit na ipinagbawal ni Yasser sa kanyang mga anak na babae na magkaroon ng kasintahan, ay nakipagrelasyon si Amina sa isang binata na nakilala niya sa karate school. Si Joseph Moreno at Amina Said ay umibig sa isa't isa at ang dalawa ay madalas na nagkikita. Gayunpaman, si Amina ay patuloy na nag-aalala at natatakot tungkol sa kanyang relasyon kay Joseph. Dahil alam niya na ang kanyang ama ay mahigpit silang sinusubaybayan. Ngunit sa kabila ng mga ito, ay patuloy pa rin siyang nakikipagtagpo ng palihim sa binata. Hindi siya nakikipag-usap kay Joseph sa kanyang sariling sasakyan dahil naniniwala siyang nakikinig si Yasser sa kanya sa tulong ng isang nakatagong mikropono. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nasasabi ni Amina sa kanyang kasintahan ang kanyang mga takot sa kanyang ama. Pinagbawalan din niyang mag-text si Joseph sa kanya, maliban na lang kung siya mismo ang unang nagpadala sa kanya ng code word. Dahil natatakot siya na anumang oras ay titingnan ng kanyang ama ang kanyang telepono. Sina Amina at Joseph ay sumusulat din ng mga love letters sa isa't isa, na madalas na nagpapalitan tuwing karate lesson nila. Hanggang sa dumating ang pinakakinatatakutan ng dalaga nang makita ng kanyang ama na si Yasser ang isang love letter na isinulat niya para sa kanyang nobyo. Agad na kinausap ni Yasser ang anak at inalam kung para kanino ang liham na iyon. Mariing itinanggi ni Amina ang pagkakaroon ng kasintahan na sinasabing nagsulat lang siya ng liham para sa isang imaginary na kasintahan na gawa-gawa lamang niya. Gayunpaman, ang galit na si Yasser ay hindi pinaniwalaan ang paliwanag ng anak at pinilit si Amina na sabihin kung sino ang kanyang kasintahan. Upang paaminin ang anak, ay sinipan niya ito sa kanyang tiyan at sinuntok sa mukha. Ibinaon pa niya ang braces ng dalaga sa labi nito. Gayunpaman, hindi pa rin umamin si Amina dahil alam niya na ang kanyang baliw na ama ay hindi magdadalawang isip ng kahit isang segundo na saktan si Joseph o sa pinakamasamang kaso ay kitlin ang buhay ng binata. Hindi pa rin sumuko si Yasser. Inimpake niya ang kanilang mga gamit at pinilit ang buong pamilya na lumipat ng halos 400 km ang layo sa isang bagong apartment na binili niya sa Lewisville, Texas. Ang buhay ng buong pamilya ay biglang nagbago
sa loob lamang ng ilang gabi, kasabay ng pagkaputol ng komunikasyon ni Amina at Joseph. Gayunpaman, sinubukan ni Amina na kontakin ang kanyang kasintahan sa pamamagitan ng kanilang dating guro sa karate. Nagpadala siya sa guro ng isang email patungkol sa mga kamakailang nangyayari sa kanya at kung saan sila dinala ng kanilang ama. Sa kahilingan ni Amina, ipinasa ng guro ang impormasyon sa pamilya ni Joseph. Ngunit ang ina ni Joseph na siyang nakatanggap ng mensahe ay nagpasya na isikreto ito upang maprotektahan ang kanyang sariling pamilya, lalong-lalo na ang anak na si Joseph. Patuloy na nakiusap si Amina sa ina ni Joseph, ngunit sa kabila ng mga ito ay hindi pa rin niya sinabi sa anak ang tungkol sa kinaroroonan at sitwasyon ng dalaga. Sinabi lamang niya sa anak ang tungkol kay Amina nang bumalik ulit sa Egypt si Amina kasama ang kanyang ama. Sa kabila ng mapanganib na sitwasyon, ang magkasintahan ay hindi sumuko. Patuloy ang muli nilang komunikasyon sa isa't isa. Ngunit nagbago ang sitwasyon noong araw ng Pasko ng 2007. Nang malaman ni Yasser na may komunikasyon ulit ang dalawa at nagbanta na kikitlin ang buhay ni Amina dahil sa kanyang kasintahan. Dito na nagpasya ang magkapatid na Amina at Sarah na labanan ang kanilang ama. Tumakas sila kasama ang kanilang ina pabalik sa Oklahoma kung saan ay tumuloy sila sa kamag-anak ni Joseph. Ang mag-iinang Amina, Sarah at Patricia ay naging masaya sa kanilang bagong kapaligiran. Ngunit pagkatapos ng wala pang isang linggo, si Patricia ay nagsimulang mag-alinlangan sa kanilang pagtakas. Nakipag-ugnayan siya sa kanyang asawang si Yasser at noong December 31, 2007, sinabi niya sa kanyang mga anak na sa loob ng ilang araw ay kailangan nilang bumalik sa Texas para mabisita ang puntod ng kanilang lola at magbigay ng mga bulaklak sa kanyang death anniversary. Naghinala ang mga dalaga sa sinabi ng ina. Ngunit sa huli ay pumayag sila na bumalik pagkatapos ipangako ni Patricia na maaari silang manatili sa bahay ng kanilang tiyahin. Ngunit ang lahat ay kasinungalingan dahil ang tanging hangarin ni Patricia ay ibalik ang kanyang mga anak kay Yasser para mawala na ang galit ng asawa at mapatawad siya sa ginawa nilang paglayas. Sa pagdating nila sa Texas, nahayag ang katotohanan sa mga dalaga nang sabihin ni Patricia na babalik sila sa kanilang ama. Matapos ng maraming pagtanggi, si Sarah ay sumang-ayon sa kahilingan ng kanyang ina na nagtitiwala na totoong ligtas ang pagbabalik sa kanyang ama. Ngunit si Amina ay tumanggi dahil natatakot siya sa maaaring gawin ng kanilang ama. Nagawa ni Amina na makakuha ng pansamantalang proteksyon mula sa kanyang kaibigan. Ngunit sa kabila ng kanyang desisyon, hindi siya nagkaroon ng katahimikan dahil ang kanyang ina ay hindi siya tinigilang tawagan at pinapaulanan ng mga text na sinusubukang baguhin ang kanyang isip. Dahil sa patuloy na pagtanggi ni Amina, ay pumunta si Patricia sa bahay ng kaibigan ng kanyang anak noong gabi ding iyon. Pinaghahampas niya ang pintuan ng apartment hanggang sa mapasuko si Amina. Sinabi ni Patricia sa kanyang anak na napatawad na siya ni Yasser at nais niya na umuwi siya kasama siya. Kinabukasan, January 1, 2008, inaya ni Yasser ang kanyang dalawang anak na babae na kumain ng hapunan sa labas upang makabawi siya sa lahat ng mga sama ng loob na naidulot niya sa kanila. Sinabi niya na namimiss at mahal na mahal niya silang dalawa at gusto lang niyang mapayapa nilang mapag-usapan ang mga nangyari nang walang mga abala. Mukhang tunay at totoo ang intensyon ng ama, kaya sina Amina at Sarah ay pumayag sa pakiusap ng ama. Sa kabila ng kahilingan ni Patricia na sumama sa kanila, ay hindi pa rin siya isinama ni Yasser na sinasabing gusto niyang makausap ang kanilang mga anak na babae na sila lang. Isinakay ni Yasser ang kanyang mga anak sa kanyang taksi patungo sa Irving na matatagpuan mga 40 kilometer ang layo kung saan minaneho niya ang kanyang sasakyan sa isang hotel na tinatawag na Omni Las Conillas at ipinarada ito sa labas ng service entrance ng hotel. Wala sa dalawang dalaga ang nagkaroon ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanilang sarili nang biglang ilabas ni Yasser ang pistol na kanyang itinago. Unang itinutok ito kay Amina na nakaupo sa tabi niya. Pinaputukan niya ang dalaga ng 2 beses na naging dahilan upang agad na bawian ng buhay. Pagkatapos ay humarap siya sa nakababatang anak na si Sarah na nakaupo sa backseat. Itinutok ang baril at malapit ang pinaputukan ng hanggang 9 na beses.
Sa kabila ng malubhang pinsala na natamo, ay mahimalang nagawa pa rin ni Sarah na tumawag sa 911 matapos tumakas ang kanyang ama na si Yasser. Hindi maibigay ng naghihisterikal na si Sarah ang eksaktong impormasyon sa kung ano ang nangyari o kung nasaan sila. Paulit-ulit lamang niyang sinasabi na mamamatay na siya. Hanggang sa isang taxi driver ang nag-report na may nakita siyang 2 duguan na pasahero sa isang taxi na inabandona sa property ng hotel. Pagkatapos ng krimen ay maraming taon na hindi natagpuan si Yasser Said. Noong una, inakala ng mga awtoridad na ang lalaki ay tumakas pabalik sa kanyang tinubuang bayan, ang Egypt. Bagaman walang aktual na ebidensya na natagpuan upang suportahan ito. Noong December 4, 2014, si Yasser Said ay idinagdag ng FBI sa listahan ng 10 most wanted fugitives na nag-aalok ng reward na hanggang $100,000 para sa impormasyong humahantong sa kanyang pag-aresto. Noong August 14, 2017, nagsimula ang kaso nang mag-ulat sa awtoridad ang isang maintenance worker na nagtatrabaho sa Bedford, Texas. Sinabi niya na nakakita siya ng lalaking tumutugma sa paglalarawan ni Yasser sa parehong apartment complex kung saan nakatira sa panahong iyon ang nag-iisa niyang anak na lalaki na si Islam. Nang dumating ang FBI sa apartment ng anak ni Yasser ng bandang 6:30 ng gabi upang magtanong, ang gulat na si Islam ay tumanggi na papasukin sila sa kanyang tahanan. Sa makatuwid, ang FBI ay kailangang kumuha ng search warrant para halughugin ang apartment. Ngunit sa kabila ng mabilis na pagkilos, ay hindi na nila naabutan pa si Yasser doon. Napansin ng mga awtoridad na nakabukas ang mga sliding glass door patungo sa balkonahe. Sa kanilang pagsisiyasat ay nagpakita na ang ilang mga sanga ng mga damo na nasa ibaba ng balkonahe ay nabali. Dagdag pa dito, ang eyeglasses ng lalaki ay natagpuan sa mga bato sa tabi ng mga damuhan. Ilang piraso ng ebidensya din ang nakuha mula sa apartment, tulad ng upos ng sigarilyo at isang toothbrush na sinuri sa laboratorio ng FBI sa Virginia. Ang DNA na nakolekta mula sa mga ito ay inihambing sa mga kinuha na DNA sample sa mga biktima. Mataas ang posibilidad na ang DNA na nakuha ay pag-aari ng biological na ama ni Sarah at Amina na si Yasser. Umabot pa ng 3 taon nang sa wakas, noong August 2020, inilagay sa 24-hour surveillance ang isang apartment sa Justin, Texas. Napag-alaman ng mga awtoridad na ang anak ni Yasser na si Islam at ang kanyang kapatid na si Yasin ay kaduda-dudang paulit-ulit na bumibisita sa nasabing apartment. Matapos ang 1 linggong surveillance, sa wakas ay ihinalughog ng pulisya ang apartment gamit ang isang search warrant. Si Yasser Said ay naaresto noong August 26, 2020 matapos siyang matagpuan sa isang tagong silid sa bahay. Sa araw ding iyon ay inaresto rin ng mga awtoridad ang kanyang 32 taong gulang na anak na si Islam at ang kanyang 59 na taong gulang na nakababatang kapatid na si Yasin sa isang kalapit na bayan. Bagamat sinampahan si Yasser Said ng 2 bilang ng first-degree murder, hindi hiniling ng mga taga-usig ang parusang kamatayan sa kanyang paglilitis, na nagsimula noong August 2, 2022. Mariing itinanggi ni Yasser na siya ang kumitil sa buhay ng kanyang sariling mga anak na sinasabing siya ang totoong target ng killer at tumakas siya sa lugar para iligtas ang kanyang buhay. Hindi pinaniwalaan ng hurado ang kanyang mga pahayag dahil ang ebidensyang ipinakita sa panahon ng paglilitis ay nagpapakita na si Yasser mismo ang malamang nagkumitil sa buhay ng kanyang sariling mga anak dahil naniniwala siya na kahihiyan sila ng kanyang pamilya. Dagdag pa dito, ayon sa forensic pathologist na tumayong saksi, ang salarin ay walang puso na nagpaputok ng kanyang sandata sa malapitan, ang ilan ay dikit sa mismong balat ng kanyang biktima. Si Yasser Said ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong ng walang posibilidad na parol para sa 2 bilang ng pagpatay. Ang anak na si Islam at ang kapatid niya na si Yasin, na tumulong na itago siya ay parehong nakatanggap ng 10 taong pagkakakulong para sa kanilang partisipasyon sa pagprotekta sa salarin. Ang kaso ng magkapatid na Amina at Sarah Said ay isang kalunos-lunos na paalala na ang mga cultural at religious na paniniwala
ay maaaring humantong sa isang hindi makatwirang karahasan. Ang honor killing ay nangyayari kung saan ang reputasyon ng pamilya o angkan ay mas mahalaga kaysa sa buhay at mga karapatan ng individual. Ang honor killing na ginawa ni Yasser ay nagsilbing wake-up call upang paigtingin ang suporta sa mga biktima ng karahasan sa tahanan.